September 23, 2016 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Santa Rosa, Laguna tungkol sa kahina-hinalang sako bag na itinapon sa bakanting lote sa barangay Ibaba sa parehong bayan. Nang magtungo sila sa lugar ay nadatnan nila ang isang sako bag at may nakalabas na 2 pares ng paa ng tao. Kaya naman ay agad silang tumawag ng SOCO team para iproseso ang crime scene. Nang makarating ang scene of the crime operatives, ay binuksan nila ang sako bag. At dito nga ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng hindi kilalang babae. Wala silang nakitang identification cards o kahit na anong makakapagsabi kung sino ang biktima. Kaya naman ay dinala muna nila ito sa isang morgue sa Cabuyao para isailalim sa post-mortem examination. Sa parehong araw ay may nagtungo sa morgue na isang ginang. Ayon dito, ay nawawala ang kanyang anak na babae at nais nitong makita ang katawan. Dito ay positibo nitong kinilala ang biktima na ang kanyang 20 years old na anak na bunso na si Marie Antoinette Lumutak Tan. Ano ang nangyari kay Marie Antoinette at paano nito sinapit ang brutal na kamatayan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Maganda, makinis ang kutis at balingkinita ng pangangatawan. Kaya naman ay marami ang humahanga kay Marie Antoinette, hindi lamang sa kanyang social media, maging sa personal. Sa kabila ng angking kagandahan ay isa rin itong mapagmahal na anak at kapatid. Mataas ang pangarap ni Marie, kaya naman nagsusumikap ito sa pag-aaral sa Asian Institute of Computer Studies. Pangarap kasi nito na mapatayuan ng sariling bahay ang kanyang magulang at matulungan ang mga kapatid. Sa kabila nito, tulad ng iba ay may angkin din si Marie na kakaibang ugali. Ayon sa ina, ay malihim ito at hindi rin ito ipinakikilala sa pamilya ang mga kaibigan na nakakasama nito sa pamamasyal. Minsan pa nga ayon sa ina ay umaalis ito ng bahay ng 1 hanggang 2 araw nang hindi nagsasabi sa kanila kung saan pupunta. September 23, 2016 ng 2:00 ng madaling araw ay nagising ang ina ni Marie at nang silipin ang anak sa silid ay wala ito doon. Subalit naroon naman ang bag nito at pitaka na malimit itong dalhin sa pag-alis. Pinagwalang bahala niya lamang ito dahil sa nakasanayan na niya ang pagtakas ng anak sa gabi. Kinabukasan, ay maaga pa na nagpunta sa bahay nila ang nobyo nito at hinahanap ang kasintahan. Kaya naman sinubukan itong tawagan ng ina, subalit hindi na nila ito makontak. Ilang text messages na rin ang pinadala niya dito para sabihing naroon ang nobyo, subalit wala itong reply. Dito na kinutuban ng masama ang ina. Ngayon lamang kasi ito hindi makontak at hindi nagre-reply sa mga text messages. Dati-rati naman, pag umaalis ito ay agad itong sumasagot sa tawag at nagre-reply. Lumipas pa ang ilang oras, ay wala pa rin balita mula kay Marie. Kaya naman nagpasya na sila na lumapit sa barangay. Nang mga panahon na yon, ay mabilis namang kumalat sa lugar ang balita tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa barangay Ibaba. Noong una, ayon kay Aling Malu, ang ina ni Marie, ay pinagwalang bahala niya ang nasabing balita, kahit pa nga kinukutuban na siya ng masama. Mother's instinct, ika nga. Hanggang sa payuhan siya ng barangay officials sa kanila na puntahan niya ang morgue sa Cabuyao, kung nasaan ang katawan. Sa pagpunta niya doon ay positibo niyang kinilala na ang katawan ay ang nawawala niyang anak na si Marie Antoinette Lumutak Tan. Sa ginawang post-mortem examination ni Police Superintendent Roy Agsunod Camarillo, ang medical legal officer ng Region 4A Crime Laboratory, si Marie ay namatay sanhi ng asphyxia by manual strangulation. Ibig sabihin, sinakal ang biktima hanggang sa mawalan nito ng hininga. Halos hindi na rin makilala ang mukha nito dahil sa namamaga na iyon. Sa ginawa nilang investigasyon ay 2 testigo ang kanilang nakapanayam mula sa barangay Ibaba. Isa sa mga ito ay nagsabi na napansin niya ang pulang kotse na huminto sa bakanting lote at nagtapon sa nasabing bag
Nang tignan niya iyon ay napansin niya kaagad ang nakalabas na pares ng mga paa, kaya naman agad siyang tumawag sa mga pulis. Isa pa sa mga testigo ang nagsabi na isang pulang sasakyan ang dumaan sa kanyang tagiliran at sobrang bilis nito kaya naman naagaw nito ang kanyang pansin at nakuha niya ang induction sticker nito na Santa Rosa MP 5830. Ang testimonya ng mga testigo ay pinatotohanan naman ng kuha ng surveillance camera kung saan ay nakuhaan nito ang nasabing pulang sasakyan na paikot-ikot sa Garden Villa 3 subdivision kung saan natagpuan ang katawan ng bandang 3:00 ng madaling araw. Maliban dito, ay nagawa din nilang makakuha ng surveillance camera sa labas ng St. Rose Village sa Barangay Market Area. At dito ay nakuhaan ng nasabing camera si Marie Antoinette na sumakay sa isang motorsiklo na minamaneho ng isang lalaki ng pasado 1:00 ng madaling araw. Sa ginawa nilang pag-trace sa may-ari ng motorsiklo, ay nakilala nila ang nagmamaneho nito. Ayon sa sinumpaang salaysay ni John Michael, noong September 22 ng dakong 11:00 ng gabi, ay nag-iinuman sila sa Alfonso Homes, Barangay Labas, lungsod pa rin ng Santa Rosa, Laguna. Nang magpaalam sa kanya ang kainumang si Mark Lawrence Corpus para hiramin ang motor dahil sa may pupuntahan lamang ito, matagal bago ito muling bumalik sa inuman. Dahil dito, ay natuon ang investigasyon sa 27 years old na si Mark Lawrence Corpus. Nagtugma din ang itsura nito sa lalaki na nakuhaan ng CCTV na nagmamaneho ng motor na sumundo kay Marie Antoinette. Maliban dito, base sa archive ng Santa Rosa PNP, si Mark Lawrence ay isa sa mga sumuko noong nagkaroon ng Oplan Tokhang. Agad silang nagtungo sa bahay ni Mark Lawrence Corpus at dito nga ay natagpuan nila ang pulang sasakyan na may induction sticker na Santa Rosa MP 5830. Hinintay nila itong makalabas ng bahay at dito ay agad nila itong inaresto. Sa ginawang pag-iimbestiga ng SOCO sa sasakyan, ay natagpuan nila sa loob nito ang cellphone na pagmamay-ari ng biktima. Maliban dito, ay nagawa din nilang makakuha ng mga samples ng DNA mula sa body fluid ni Marie Antoinette. Ayon sa salaysay ni Mark Lawrence Corpus, ay nakilala niya si Marie Antoinette sa Facebook may 3 buwan na ang nakakaraan. Inamin niya rin na siya nga ang nagmamaneho ng motorsiklo na sumundo dito noong madaling araw ng September 23, 2016. Ayon sa kanya ay nais nitong umuwi, subalit hindi niya ito pinayagan. Dahil nakainom, ay nagsimula siyang mangulit at nagnais na makipagtalik sa biktima. Subalit tumanggi ito at dito na nga sila nagkaroon ng pagtatalo. Hanggang sa masakal niya ito at tuluyan itong lagutan ng hininga. Binuhat niya ang katawan ni Marie at inilagay sa madamong bahagi ng bakanting lote. Saka siya muling bumalik sa inuman at isinauli ang hiniram na motorsiklo. Nang makauwi sa kanilang bahay, ay kumuha siya ng malaking sako bag at muling binalikan ang katawan ni Marie Antoinette. Isinilid niya ito sa loob ng sako bag at muling itinapon sa bakanting lote kung saan ito natagpuan ng mga otoridad. Si Mark Lawrence Corpus ay kinasuhan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Santa Rosa, Laguna. Ayon sa pamilya ni Marie Antoinette ay hindi sila naniniwala. Nakarelasyon ito na Marie dahil sa may nobyo ito. Ang kaso ni Marie ay isang aral sa ating mga kabataan kung gaano ba kahalaga ang pakikinig sa magulang. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.